Nabundol na ng kotse, muntik pang magulungan ng truck ang isang tanod na nagmamando ng trapiko sa Makati. Ang insidente na hulikam. Ang mainit na balita hatid ni Von Aquino, exclusive. Sa kuwang ito ng CCTV ng Barangay Poblasyon, Makati City kahapon, makikitang abala sa pagmamando ng trapiko sa JP Rizal Street ang tanod na si Domingo Caraan. Pero maya-maya pa, biglang nabundol ng kotse si Caraan. Wala pang isang segundo, nabundol ulit siya sa kabilang linya ng isang cement mixer truck. Mabuti na lang at nakapagpreno ang driver ng truck at hindi siya nagulungan. Agad nilapatan ng paunang lunas ng rescue team ng Barangay Poblasyon ang biktima at isinugod sa Makati Medical Center. Nung una, talagang idinadahilan sa amin ng driver, side mirror lang yung ano niya, ang tumama. At wala daw siyang kasalanan, mabagal daw siya. Nung mapanood nila yung CCTV, yun na, inamin na rin nung nakabangga. Dinala naman ng mga tauhan ng Barangay Poblasyon sa Makati City Police Traffic Unit ang driver ng kotse na si Dennis Jose Galang at driver ng truck na si Ronaldo Camus. Ayon sa kapatid ng biktima, nagtamo si Caraan ng bali sa katawan at head injury dahil sa lakas ng pagkakabundol sa kanya. Marami siya nararamdaman. Sakit sa katawan, sakit sa likod, sa paa, sa ulo. May konting namudugo sa ulo. Nangako naman daw ang kampo ni Galang na sasagutin nila ang mga gastusin ng biktima sa ospital. Ayon sa Barangay Poblasyon, ito na raw ang ikatlong beses na may nadisgrasyang bantay bayan na nagmamando ng traffic dito sa JP Rizal Street. Kaya naman panawagan nila sa mga motorista maging maingat naman sana sa pagmamaneho lalo na kapag may mga traffic enforcer. Pinag-iisipan pa raw ng pamilya Caraan kung magsasampa ng kaso laban sa dalawang driver. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ni Galang na nagtungo sa Barangay Poblasyon kagabi. Von Aquino, GMA News.